Nagkaroon ng mga haka-haka tungkol sa paglitaw ng dungeon kaya't naisip din ni Damian na tama ito, dahil na din nagsisimula ang isang di maipaliwanag na pangyayari sa di inaasahang mga bagay. Tanong naman ni Damian kung may plano pa bang muling magpakawala ng armadong grupo upang alamin ang pangyayari. Ngunit sagot ni Hassan na wala pa itong kasiguraduhan, dahil hindi na sila makahanap ng mahuhusay na adventurers. Bigla namang natigilan si Hassan nang malakas na ibagsak ni Damian ang kamay sa lamesa, at sabihin kaya niyang gawin ang bagay na iyon na ikinagulat naman ni Hassan. Nakangiti pang sinabi ng ating bida na handa siyang pumunta doon, at alamin kung ano ang nangyayari sa lawa. Matapos ang pag-uusap na iyon walang nagawa si Hassan kundi pumayag sa mungkahi ni Damian, kaya't agad siyang nagtungo doon sa gitna ng gabi. Lumabas sa screen ang panibagong misyon ng ating bida kung saan dapat niyang alamin ang pangyayari, isa itong mahirap na misyong nangangailangan ng kasama kapag isinagawa. Habang naglalakad alam ni Damian na mayroong kakaiba dahil maging ang system, ay sinasabing ganoon kahirap ang kanyang misyon, na minungkahi pa nitong lumikha siya ng party bilang kasama. Hindi naman ito gaanong ikinagulat ni Damian dahil sa nakaraan ay kilala na ang Kirikorum Swamp, na labasan ng mga nakatagong daan at dungeons. Gayunpaman isa lang ang naiisip ni Damian at iyon ay ang magawa ng tama ang lahat. Kasabay nun sinimulan niyang buksan ang camera at mag-live stream. Sa kabilang banda malalakas na pagsabog naman ang nagaganap sa loob ng tunnel, maging ang mga pag-etenggal ng mga halimaw na bumabagsag sa kung saan-saan. Kasabay nun ang pagtatapos ng level 10 test na isinagawa sa isang lalaki. Nagpalakpakan ng kasamahan ng lalaki sa kabinati ang tinawag nilang boss, na siyang chairman ng Jiang Zekirin Organization at unang dragon ng 5 Eastern Dragon na si Jiang Wei. Nang handa ng basahin ng tauhan ang resulta ng test ay agad itong pinatigil ng second commander ng Jiang Zekirin Organization na si Liu Rei, at sinabing sa kanya na lamang ito banggitin ng lalaki. Napalunok naman ang lalaki sa kaba dahil alam niyang hindi bastahin ang kanyang kaharap, na siyang pinakamabilis na natapos sa ginawang test sa lahat ng participants. Ayon pa sa kanya maaaring makaapekto kay Rai Rei ang pagpasok sa organization bilang grupo, ngunit hindi naman magiging ganoon kalaki ang epekto nito dahil mahuhusay lahat ang kanilang ginawa. Pumayag si Rai Rei na pumasok siya kasama ang kanyang grupo, at doon sinabi ng lalaki na hindi ganoon katagal ang proseso. Tinapunan pa niya ng tingin ang grupo ng Jiang Zekirin dahil hindi siya makapaniwalang mga bagong adventurers lang ito ng Arcia, saka sinabing kailangan ng mga ito pumirma sa kontrata upang tuluyang mag-Jiang miyembro ng kanilang guild. Polido ang pagsunod ng bawang miyembro sa kanilang leader, at nakakamangha din ang paraan nila ng pakikipaglaban. Ang pinuno ng mga ito ay hindi kasamang pumapatay sa mga halimaw gaya ng kanyang team member, kundi nakafocus sa pagkolekta ng mga data sa pakikipaglaban. Hindi din maunawaan ng lalaki ang paraan ni Rai Wei sa pag-uutos sa laban, dahil nagawa nitong makipaglaban sa mga halimaw na may suot na gloves. Halos mangotal ang lalaki habang papalayo dahil batid niyang hindi mga bastahing adventurers ang grupo ng Jiang Zekirin. Tanong naman ni Rai Wei sa kanilang chairman na si Jiang Wei kung kamusta ang pakiramdam nito matapos makipaglaban. Nakakuyom ang kamaong sagot naman nito na hindi na masama ang laro, gaya ng sinabi ng ilan nilang mga kasamahan. Nanggaling ang capsule ni Jiang Wei sa isang kaibigan at sinubukan niyang maglaro upang malibang, at para sa kanya ay napaka-refreshing nito ngunit may hindi din magandang pakiramdam, dahil animoy totoo at tunay na laban ang kanyang kinahaharap kanina. Muntik na niyang hindi matukoy ang pagkakaiba ng realidad at laro, na akala niya noon ay para lang sa mga bata. Ibinalita naman ni Rai Wei na nalipol ang puwersa ng Wei Long, na ikinakunot noon ni Jiang Wei saka itinanong kung paano ito mangyayari gayong nasa ilalim ng Blue Dragon ang nasabing grupo. Naisip ni Jiang Wei na maaaring nagdesisyon na ang Black Tortoise na atakihin ng Blue Dragon, samantalang buo ang kumpiyansa niyang hindi aatakihin ng 5th Dragon ang 4th Dragon. Sagot naman ni Rai Wei na hindi man kapanipaniwalang pakinggan, ngunit ang pag-ataking ito ay hindi nangyari sa totoong buhay kundi sa loob ng laro. Inis na napangiwit si Jiang Wei sa kainakusayang pinaglalaroan siya ni Rai Wei, dahil hindi maaaring ang isa sa 5 Eastern Dragon na namumuno sa China ay nalipol lang sa loob ng isang laro. Matalanhagang saad naman ni Rai Wei na ang dragang nakaabot na pinakamataas na himpapawid, ay malakas ang pagbagsak na siyang kinatatakutang mangyari ng 4th Dragon at Blue Dragon Society.
Ang Blue Dragon Society ay lumikha ng puwersa sa loob ng game kamakailan lang kasabay ang pagiging aktibo nito. Matapos putulin ang aktibidad sa labas ng game ginawa nilang pinuno ng Weilong Forces si Wang Laowei, at itinuon ang nasa 70% ng kanilang pag-aari para sa nasabing puwersa. Ngunit hindi pa katagalan matapos lumawak ang puwersa ng Weilong, ay bigla na lamang itong nalipol samantalang hindi ang grupong mga kalaban nila ang may kagagawan nito. Muling tanong ni Rai Wei kung ano ang gagawin ni Jiang Wei kung sabihin niyang iisang tao lang ang may kagagawan sa paglipol sa puwersa ng Weilong. Sa gulat ay nabali ang hawak na sigarilyo ni Jiang Wei, at di makapaniwala na nalipol ng iisang tao ang isa sa puwersa ng Blue Dragon Society. Ikinwento ni Rai Wei ang pangyayari kung paano naganap ang paglipol sa Weilong Forces, ngunit imbis na magalit ay napangisi pa si Jiang Wei sa kasinabing sa wakas ay bumaliktaf na ang sitwasyon. Nag-umpisang dam-anak noon sa triad ang dugo sa walang humpay na agawan sa kapangyarihan ng mga grupo at puwersa, hanggang sa mahati sila sa 5 at kabilang dito ang Jiang Sakirin Organization. Sa ilalim ng pamumuno ng 5 Eastern Dragon na gawang makaahon ng nasabing organization, hindi nagtagal ay mas lumago ito at nahigitan pa ang mga naunang henerasyon. Sa kabila ng mga nalaman kay Rai Wei hindi pa din lubos maisip ni Jiang Wei na mapapabagsak, nang walang pagkakakilanlang tao ang isa sa 5 Eastern Dragon. Dahil sa pangyayaring iyon napahiya at wala nang mukhang may haharap pa ang 5 Eastern Dragons. Ang pangyayaring iyon marahil ay hindi pa nakaabot kay Cheng Bing, na siyang 4th Dragon at pinuno ng Blue Dragon Society sa gitna ng kaabalahan nito sa pagsusugal. Nakikinita pa ni Jiang Wei ang mukha ni Cheng Bing sakaling marinig nito ang balita, at malamang naglahong bigla ang bagay na pinagtunan niya ng pansin at kayamanan. Tumatawa pa si Jiang Wei sa posibilidad na 2 sa 5 Eastern Dragon, ang maaring bumagsak dahil lang sa pangyayaring ito, kaya't agad nagka-interes ang lalaki na makilala ang taong lumipol sa puwersa ng Weilong. Ang pagbagsak ng Zhengzhan at Weilong sa magkasunod na panahon ay nakakairita para kay Jiang Wei, at wala sa bokabularyo niyang manahimik at panoodin lang ang mga nangyayari, ngunit nasa isip din niyang hindi iisang tao ang may kagagawan ng magkahiwalay na insident. Nakangisi niyang hinarap ang second commander na si Rai Wei saka sinabing sabihin sa kanya kung sino ang taong nasa likod ng pangyayaring ito. Sa kabilang banda sa real-world abala ng mga tao sa nagaganap na shooting sa Sinsadong, at kasabay ng pagtatapos nito ang palakpakan ng nasa paligid. Ito na ang pinakahuling scene sa dramang pinagbibidahan ni Yumin at ng isa pang babaeng aktres. Lumawak ang kareka ni Yumin sa pag-arte kaya't minamahal siya ng mga manunood ayon na din sa mga reporter. Maging ang mga kasamahan niya sa pelikula ay batid kung gaano siya kasikat, at ang pinanggalingan niyang hindi badtahing pamilya na naging dahilan kaya't lapitin siya ng mga babae. Naglapa na ang mga papuri sa pusit na lalaki dahil inakala nilang masiyahin, mabait at magalang si Yumin, sa kabila ng pinanggalingan nitong pamilya at natanggap na mga karangalan bilang isang pro-gamer. Natapos ang araw ng pagpapanggap sa pusit na teen kontrabida, kasabay ang palakpakan sa mahusay niyang trabaho at pagganap sa ginagawang pelikula. Binati naman siya ng babaeng kapareha saka itinanong dadalo siya sa gaganaping rap party. Namumula pa ang tinggi ng babae dahil nakararamdam siya ng matinding paghanga na hindi pa niya naramdaman noon. Borong saad naman ni Yumin na hindi siya sigurado kung bakante ang kanyang oras, ngunit pipilitin niyang makapunta upang makita si Daehee. Mas lalo namang namula ang pisngi ng babae sa kapabebing pinaghahampas ang dibdib ng pusit na si Yumin. Inabot pa niya ang personal na numero sa babae at sinabing nais niya itong makilala pa, kahit na matapos pa ang nasabing party na halatang galawan ng mga babero. Halos mapasigaw sa sobrang kilig si Daehee saka mabilis na kinuha ang numero. Kumandat pa ang pusit na lalaki at sinabing magkita na lang sila mamaya, saka naglakad papalayo. Animoy nahulog ng kusa ang pant ng babae sa matatamis na pambabula ni Yumin, habang sa kabilang banda ay ang nakatingin lang ang kanilang manager. Pagtalikod ng pusit na si Yumin ay agad na nag-iba ang ekspresyon ng mukha nito, saka sinabi sa isip na malilibang siyang paglaruan ay Daehee. Nang makapasok na sa sasakyan sinabi ng sekretarya niyang si Kim Woo-sung, na may kailangan siyang pirmahan para sa partnership nila ng Sunghai Group, pagkatapos ay ilang mga commercial photoshoot at TV talk show guest. Bukod doon magkakaroon din siya ng fan meeting 15 araw mula ngayon, at tanggapin ang information request mula sa Entertainment Information Program.
Nakapabuntong hininga na lang si Yumin sa gitna ng napakadaming gawain, saka kinuha ang portable VR capsule at sinabing maglalogin muna siya sa AC sa kabuniling iMessage siya ni Wusang oras na makarating na sila sa pupuntahan. Bago ikabit ang VR capsule tanong ni Yumin kung nahanap ba ni Wusang ang mga taong pinapahanap niya. Sinabi naman ni Wusang na ang mga taong ito ay isang Chinese criminal organization na kilala bilang Weilong, at nasa likod nila ang makapangyarihang mga tao na konektado sa Triad. Hindi man sila direktang nakakonekta sa mga ito ngunit ayon sa pananaliksik niya, malaking pera ang inilabas ng Triad para sa nasabing grupo. Ayon pa kay Wusang walang pakialam ang mga ito sa paraan ng kanilang pakikipaglaban, dahil nakaton ang kanilang pansin kung paano mapapalawak ang kanilang teritoryo, at marahil sa taglat na item ni Yumin kaya't inatake siya ng mga ito. Napabuntong hininga na lang si Yumin at halata ang pagkadismaya dahil higit pa dito ang inaasahan niyang dahilan. Malademonyo pa itong ngumisi sa kaaniyay parang mga aso ang Weilong na sumugod sa kanya, nang hindi man lang inaalam kung sino ang kanilang makakalaban at kung gaano kalakas ang mga item na taglay niya.